Yan. So ngayon po ay magta-transplant tayo ng ating pak choy o Taiwan lettuce. Kahit po itong tulos na ito, walang po kayo ng ganyan. Yan, nakikita nyo po, no? Dapat po kasama yung ugat. Sa isang bote ng mineral water ay isang punla lang po, no? Isang halaman ang ating ilalagay. So yan, isa, ito, yan. Lalagay tayo ng isang ating halaman sa bawat bote. So ito pong, ito, kita nyo po, kasama po yung ugat, no? Ugat na yan. Yan, so ibaon nyo lang po yan sa lupa. Ano, no? Gumawa kayo ng hole, tapos ganoon. Yan. So, ito po, no? Yan, ito, kita nyo po yung ugat kasama. Yan. So, yan. Ito naman. Ayun. Dapat po yung gandun sa kanyang daon, no? Ayan. Yun. Ito pa. Alright. So, yan po yung ating bagong transplant na pak choy o Taiwan pechay. Yan, sa mga bote po ng mineral water. Sa mga bote ng soft drinks, pwede rin po kayong magtanim ng ganito. Yan. Yan. After 20 days, so ito na po yung ating mga tanim na pak choy, ano? Pwede ka na pong umarbes within 20 days. Hanggang 30 days po, pwede pang palakihan pa yan, ano? Pero itong ating mga tanim nito, 20 days old pa lang po sila. Tingnan po ninyo at napaka gaganda na. So yan po, ang gaganda na nila, oh. Nakatanim po yan sa mga bote ng mineral water, ano? Sa bandang doon po ay hindi pa ganong kalakihan dahil hindi ko po agad na i-transplant yan. Ito yung mga to ay nasa ano pa lang po ito, no? Mga 12 days. So yan, mga 12 days pa lang yan. Yan. Ganda po nila ng ating mga tanim na pak choy. Yan. Dito sa kabilang side, so yan po. Yan. Halos pantay-pantay po yung kanilang laki. So ito yung una nating na-transplant. Ito, 20 days na ito. So ngayon po ay harvest tayo, no? Ating mga tanim na pak choy. Tayo po ay gagawa ng masarap at masustansyang veggie salad. Mula po din sa ating mga tanim na pak choy. So gan po itong ganitong tools. Gugupitin lang po, no? Yan, yan. Kita nyo po, ang ganda, no? Ayan, kita nyo po, ang ating na-harvest. So ito pa yung ating i-harvest. Ikakat lang po yung mismong puno niya. Ayan. No? Tataba po, tingnan nyo po. Ang gaganda. Ating na-harvest. So ito po, no? Dalawa lang ating in-harvest. Enough na ito sa ating gagawing pak choy veggie salad alam magsasakang reporter. Napakataba po, no? 20 days old pa lang po itong ating mga tanim na ito at pwede natin isagad dyan ng hanggang 1 month. Sa ganoon ay mas malaki pa. Pero sabi nga gaya ng banggit ko, 20 days pwede ka nang umarbes ng tanim na pak choy. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Halip po kayo, samaan nyo ko. Gagawa tayo ng masarap at masustansyang veggie salad mula dito sa ating bagong harvest na pak choy. Veggie salad, alam magsasakang reporter. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating gagawing masarap at masustansyang veggie salad alam magsasakang reporter. Okay, yung ating bida, ating bagong harvest na Taiwan pechay o pak choy. Tapos itong aking kinadkad na carrots, kinadkad na radish o labanos, at ang ating sesame seeds. Ito naman po yung kanyang vinaigrette dressing. Una po ay ang rice vinegar.
toyo, bawang, sesame seeds, truffle oil at honey. So yun po ang kabuuan ng sangkap, vinaigrette at dressing ng ating gagawing masarap at masustansyang veggie salad ala Magsasaka Reporter. So ngayon po simulan na natin ang paggawa. Ano po yung ating bida, ating Taiwan pechay o pak choy. Lalagay po natin sa isang mangkok. Ayan. Ayun. Sunod ay ang carrots. Ano? Itong ating kinadkad na carrots. Ayan. Sunod ay ang radish o labanos. Yan, kinadkad din po yan, ano? So ngayon po, ipaghaluhaluin natin to, ano? I-mix natin. Yan. Mix natin mabuti. Alright. Sunod natin ilagay yung ating sesame seeds sa ibabaw. Yan. Alright. Okay, sunod natin gawin ngayon yung ating vinaigrette o dressing. Una po yung ating rice vinegar. Ayan. Sunod ay ang toyo. So pinagsasama-sama lang po natin, ano? Ayan. Sunod ay ang bawang. Ayan. Sunod ay ang honey. Alright. Ayan. Tapos, pagkatapos ng ani, ay ang ating truffle oil. Ayan. Okay. Truffle oil. Tapos, sunod ay ang another sesame seeds. I-mix natin mabuti dyan yan. Alright. Okay. Ayun. So, tuwing kakain po kayo ngayon yan, kukuha lang po kayo sa mangkok, tapos lalagyan nyo po ng vinaigrette o dressing, ano? Di po pwedeng ilagay doon sa ating mga gulay kanina para hindi po masira. Yung texture, hindi magbabago yung lasa. Ayan. Okay. So ito na po yung ating bagong gawang salad ala Magsasakang Reporter, no? Ito po yung gulay. Ito lang po yung kanyang dressing. Ayan. So ngayon po ay tikman natin, ano? Kung gaano po kasarap itong ating bagong gawang veggie salad ala Magsasakang Reporter mula po sa ating bagong harvest na Taiwan pechay o pak choy. Tikman natin. Kuha tayo. Lagay natin dito sa ating plato, no? Yan. Tapos lagyan po natin ng konting vinaigrette o dressing, no? Yan, konti lang po. Ating lalagay. Mix natin mabuti. Ayun. Okay. So. Ang sarap. Dahil raw po, ano? Ng ating pak choy, ng Taiwan pechay, lasang-lasa siya. Maagaw din po yung radish ng lasa. At saka yung ating carrot, no? Tapos tama-tama rin po yung ating vinaigrette o dressing. Isa pa. Panalo, ha? Tamang-tama po ito, ano? Malapit na po yung Chinese New Year. Gumawa po kayo nito. Kapag may mga bisita po kayo, ay ipatikim niyo po ito at ay
magugustuhan niya, no? At sa mga gusto pong magpapayat, tamang-tama po itong ating veggie salad. So gumawa rin po kayo nito from garden to table. Nawa po ay nakapag-share naman ako ng kahit konting kaalaman ngayong araw na ito, no? Una po yung simple at madaling pagpupunla ng Taiwan na pechay o pak choy, paglilipat tanim, pag-aalaga hanggang sa tuluyang pag-ani. At ang ating paggawa ng masarap at masustansyang veggie salad alam magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain. Dapat pagsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon. Ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng iyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming. God bless. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Paul Dominic Bolima. Sir, baguhan lang po ako sa pagtatanim. Ask ko lang po, pwede po bang pagsamasamain ang FPJ, FFJ, FAA, OHN, Calpos para isaan na lang po? Salamat. Thank you very much, Paul. Pwede namang pagsama-samaan pero mas effective siya kung ise-separate mo, no? At magandang i-apply yan sa ating mga tanim na alaman tuwing dapit hapon. Tanong naman mula kay Topits Laluan. Sir, tangkay lang po ba itinatanim ang kangkong? Salamat po. Thank you very much, Topits. Pwedeng itanim ang kangkong sa pagitan ng kanyang tangkay. Pwede rin naman ng seeds. Napakadaling alagaan at patubuin ng kangkong. Plant and forget, ano? After 20 days, pwede ka nang umarbes ng iyong sariling tanim na kangkong. Tanong naman mula kay Maria Rochelle Magno. Hello, Sir Mer, bakit po yung tanim kong lemon 1 year na di pa nagbubunga? Ano po ang gagawin ko? Madalas ay naubos po ang daon ng mga insekto. Salamat po. Thank you very much, Maria Rochelle. Paano mo ba itinanim ang iyong lemon? Kung seeds mo yan itinanim, matagal yan bago mo mapabunga. Within 3 to 4 years bago mo yan mapabunga. Pero kapag barcode at grafting method, mga 1.5 year mapapabunga mo yan. Para hindi siya lapitan ng insekto, regular kang mag-spray ng OHN. Nang sa ganon, maitaboy yung mga insekto, hindi lalapitan at hindi kakainin yung daon ng yung tanim na lemon. At ang uling tanong natin ay mula kay Gina Katabay. Sir, sinubukan ko pong magtanim sa mga plastic bottle pero hindi po maganda. Kaya ask ko po, ano pong klaseng lupa ang gamit ninyo? Salamat po. Thank you very much, Gina. Ako yung gamit ko ay 60% buwag na lupa, 20% ay vermicast, another 20% ay kokopit o kaya carbonized rice hull. Minimix ko yan, ano? At abang lumalaki yung aking mga tanim na halaman, every week nagdadagdag ako ng vermicast. Ang vermicast kasi magandang natural at organic na pataba sa ating mga tanim na halaman. Full of nutrients at nagtataglay ng macro at micronutrients. Gayain mo rin yan. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Leticia at Carlo Agustin at sa kanyang fiancé si Elaine Laison na aking pamangkin. Noni Pelayo, Mario Garcia, Tatang Dick Pascual, Abel Cruz, Presi Conanan, Rosemary Silan, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Tatay Roberto Riano, Retired General Marcelino, Papa P. Pedroso, watching from District 1 Tondo, Maynila, Michael Ang, Alex Giao, Alex Fuentes, Aspi Aspiliaga, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Lydia Dison Canlas, Dennis Enamor Pahada, Nanay Feli Navarra,
Margie Vargas at Joko Santoyo, at Romeo and Jesus Fernandez and family watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.